Halos mga kaha na nga lang pala yung kulang, malapit ko na nga palang matapos itong dating nakatambak na Yamaha Sniper 150. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga naging proseso para mapapogi ulit to si Project Snoopy. Bale, ito na nga pala yung pang-pitong araw ng pagpapapogi natin dito sa nabili kong sniper. Dahil karamihan ng mga sinalpak natin pyesa, mga aftermarket, kaya medyo natagalan talaga sa pagbubuo. Sinabayan pa na nagkaubusan ng pyesa, wala kasi akong mabiling harness nito, kaya napending ako sa pagkakabit ng kaha. Kaya lahat ng pwedeng ikabit na pyesa, yun muna yung plano kong maisalpak ngayong araw. Kung napanood nyo nga pala yung day 1 nito, bale naka full shifter nga pala to si Snoopy. Pero dahil mas nalilinisan nga pala akong tignan dito sa stock brake pedal, ibabalik natin to sa stock. Kaya pagkatanggal ko nga pala ng bracket dito sa kambyuan, isinalpak ko na tong stock pedal. Tinanggal ko na nga pala sa packaging, ito naman driver's footrest, ito kasi isasalpak natin na tungtungan. Kaya ipinwesto ko na nga pala yan dito sa ilalim, nandiyan kasi yung tornilyuhan yan sa ilalim ng makina. Kaya isa-isa ko nga pala sinalpak yung tornilyo, tapos saka ako hinigpitan maigi. Kaya kinuha ko na nga pala tong stock kickstarter, ito pa rin kasi yung gagamitin natin. Sinakto ko lang yung pagkakalapat dito sa spline para siguradong hindi mabunge, saka ako sinalpakan ng lock nut. Sinagad ko lang yung gamit yung kamay para siguradong sakto lang sa thread, saka ako ginamitan ng impact. Ito lang tayo sa slowly but surely na trabaho para siguradong hindi sumakit yung ulo natin. Kaya after ko nga pala mailagay ng maayos yung kickstarter, saka ako na nga pala hinigpitan maigi yung tornilyuhan dito sa kanan, hindi kasi kasya kanina. Medyo natagalan lang ako sa paghahanap ng tornilyo nito, kailangan kasi maliit para hindi sumagad sa loob ng makina, kasi kapag sumagad sigurado tutulo yung langis dyan. At ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit natin. Bale, ito naman yung gomang nakakabit dito sa footrest na kinabit natin kanina. Kaya pagka-forma ko nga pala ng bakal, nilagay ko na rin yung spring, tapos nilagay ako na ng ehe dito sa taas papunta rito sa baba. Medyo maproseso lang talaga bumuo ng decambio, lalo na aftermarket parts, hindi kagaya na automatic na halos plastic lang talaga yung mga ikakabit. Kaya madalas nakaka-challenge talaga magbuo ng decambio, lalo sa mga ganitong setup. Hindi naman pang motor show yung itsura, pero masasabi mo hindi nakakasawang tignan sa araw-araw. At hindi ko pa nga tuluyang natatapos to si Project Snoopy, nag-iisip na nga rin pala ako ng isusunod natin dito na bubuin. Kailangan kasi palaging advance, yung tipong wala pa sa akin yung bubuin na motor pero nakabili na ako ng pyesa para hindi tayo na delay. Pero mamaya na ulit tayo magkukwento, balik muna tayo dito sa sinasalpak natin na pyesa. Bali binilihan ko nga pala to ng bagong brake switch. Dahil nga binalik natin to sa mga stock pedal, kaya maraming magbabago dito sa gilid. At isa na nga pala dyan yung pwestuhan nitong brake master pump. Ibabalik ko kasi to dati kung saan siya original na nakalagay, dito sa mismong batalya. Pero inuna ko nga palang itornilyo tong lagayan ng fluid. Kaya ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na isasalpak natin. Bali brake pedal naman to. Medyo nagulat lang ako sa kulay, original naman to, pero medyo naninilaw ng konti. Ang problema lang, galing Malaysia pa kasi to. Kaya kaysa isoli ko, gagamitin na lang natin para hindi tayo mapending. Nilagyan ko nga muna pala to ng grasa para smooth tong sasalpakan natin ng brake pedal. Kaya nang napahiran na nga pala natin ng grasa, isinalpak ko na rin para makita natin kung sakto lang ba yung pagkakapitin. Kaya tinanggal ko na nga pala sa plastic tong return spring. Bali ito nga pala yung humahatak sa brake pedal para bumalik sa tamang pwesto. At dahil naka-shifter nga pala to dati, wala na yung bracket nitong brake pump sa likod. Buti na lang talaga may ilang seller pa na nagbebenta nito, kung nagkataon, kamot ulo talaga. Kaya tinornilyo ko na nga pala tong brake pump dito sa bracket na nabili natin bago ko itutornilyo dito sa mismong batalya. Kaya nang naiayos ko na nga pala yung pagkakalapat ng brake pump, saka ko nga pala ginamitan ng yayabangin white bolts, pinix ko na rin yan dito. Medyo marami lang talagang kalikutin sa mga decambio, pero napakastig naman tignan, lalo kapag natapos ng buuin tapos malinis pa yung pagkakagawa. Kaya nang nahigpitan ko na nga pala yung dalawang yayabangin na kinabit natin kanina, saka ko sinalpak tong brake pedal. Medyo tumatama yung connector ng brake pump, kaya tinanggal ko muna yung pinakadulo, saka ko na lang ilalapat. Kapag nailapat na rin natin tong preno, sinalpa ko na nga rin pala ng yayabangin white bolts yan para siguradong hindi na matanggal. Ikinabit ko na nga pala tong spring ng brake light switch dito sa brake pedal, pero hindi niya halos nahatak yung switch, kaya ang ginawa ko nga pala rito, binend ko uli ng panibago para siguradong hatak na hatak. Kaya nung nabend ko na nga pala na maayos, ikinabit ko na rin, tapos konting testing lang kung sakto lang ba yung pagkakahatak, buti sakto na. At para maayos na nga pala natin dito sa pwesto ng brake pedal, kinuha ko na nga pala tong return spring, ito naman yung ikinabit ko rito sa pangalawang butas. Dahil medyo matigas nga pala yan, gumamit na ako ng ply, saka ako kinonekta dito sa dulo. Wala na nga palang clip lock na nakalagay dito dati dahil naka-shifter nga, kaya ginamitan ko lang na alambre, sinuksukan ko lang dito sa dulo para hindi lumuwag yung brake pedal. At dahil masyadong naging busy sa pagkakabit ng pyesa, nakalimutan ko nga palang iparepaint tong gas tank. Dahil medyo may oras pa nga pala tayo, pinahiran ko na nga pala to ng strip sol para matanggal tong lumang pintura dahil marami na rin kalawang to. Halos ilang segundo lang lumipas, kusa nang umalsa yung pintura, kaya ginamitan ko na nga pala ng brush para matanggal natin maigi.
Yung plano ko sana dito, kasabay ipapapowder coat sa batalya. Ang problema, nakalimutan ko, naalala ko nung tapos na. Buti na lang meron pa tayong pamintura rito, kaya ginamitan ko na nga pala ng wire brush para matanggal yung mga kalawang. At para mas maging matibay yung kapit ng pinturang gagamitin natin, nilagyan ko muna to ng surfacer. Gas proof naman yung gamit natin pamintura, kaya kahit matuluan to ng gas, walang magiging problema. Kaya makalipas ang ilang minuto na pagpapatuyo ng surfacer, nung natuyo na, saka nga pala natin binugahan niya ng black. May mga ilang pa tayong pyesang ikakabit dito, kaya abangan nyo yung susunod na episode. So yun na nga pala, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 7 nito ni Project Snoopy. So ayun, medyo hindi lang ganun karami yung pyesa na naikabit natin dahil sad to say, hindi tayo nakabili ng bagong harness, na ubusan daw kasi ng stock. Tapos ito nga pala, pininturahan nga pala natin tong gas tank. Medyo nalimutan ko kasi na hindi nga pala natin to na isamang ipapowder coat. Ngayon ko lang napansin kung kailang ikakabit na. Tapos natsambahan pa na medyo makalawang na siya, kaya nirepaint na rin natin. Tapos ikinabit ko na nga pala tong driver's footrest, pati itong cambio, tsaka yung preno dito sa likod inayos na natin. So ang kulang na lang kasi dito yung sprocket, kasi yung nabili natin na sprocket para dito ay 5 holes. Ito kasi tong flange hub kasi na nabili natin 4 holes lang, pang Sniper Classic. So ayun nga, bago nga natin tuloy tapusin tong video na to, mag-update muna tayo dun sa ipapamigay natin na Suzuki Smash this coming November katapusan. So sa mga walang ipon dyan pero gusto nyo magkaroon ng sarili nyong motor, napaka-basic lang nung gagawin nyo, check nyo lang dito sa baba, right? So yun nga, sa mga gusto magkaroon ng Suzuki Smash for free this coming November katapusan, ito, napaka-basic lang ng dapat gawin nyo. I-download nyo lang tong Aurora game, tapos mag-register kayo. Kung bago lang kayo dito, pindutin mo lang yan. Basic details lang na kailangan mo ilagay dyan. Itong contact number mo, password, tsaka verification. So kapag nakapag-fill up na kayo dito, kapag may account na kayo, pwede na kayong pumunta dito sa login. Siyempre, pindutin mo lang yan. So ito na yung pinaka-homepage nitong Aurora game na makikita nyo rito. So kung napapansin nyo, kung literal na naghahanap talaga kayo ng paglilibangan at gusto nyo marami kayong pagpipilian. So ito, sobra talagang dami. Tingin ko higit 50 yung larong pwede nyong pagpilian dito. Bahala na kayong pumili dyan, pwede nyo isa-isayin yan. And then sa mga magtatanong kung paano kayo makapaglagay ng pondo, yun nga, kung gusto nyo maglaro, nasa sa inyo. Click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dito, may mga option naman dyan kung magkano yung gusto mong ilagay dito na pondo. Okay? Ayan, pili lang kayo dyan. So kapag nakapaglagay na nga pala kayo ng pondo, syempre pwede na kayong pumili ng lalaruin nyo. Ito yung madalas kong nilalaro rito dahil madali lang talaga siya laruin. Ito, Dragon vs Tiger. Ito, sobrang basic lang tumaya rito. Pili lang kayo dito. Subok tayo ng 5 piso sa Dragon. Kaya lang hindi na natin inabutan tong round na to. So kung ano yung mas mataas na baraha dito sa taas, yun yung mananalo. Kagaya nito, Jack versus 7. Syempre mas mataas yung Jack, kaya panalo yung Dragon. Sayang di natin inabutan, no? Panalo sana tayo ng 5 piso. Pero try natin, 5 piso lang uli kasi barya-barya lang talaga tayo magtaya dahil libangan lang to. So 5 piso, hindi, gawin na natin, sige 5 piso lang pala. Gulo, no? Dragon, ayan, 5 piso lang. So ayan na nga, 9, tsaka 6, yun, panalo tayo ng halos 5 piso. Safe to safe, di ba? Halos pambili na to ng yelo. So kung ayaw nyo na maglaro, pindutin nyo lang to. Yan, so ayan, pwede pa kayo mamili ng laro dyan, bahala na kayo ha. Pero kung sakaling medyo malaki na yung panalo nyo, ito yung pinaka the best dyan. Syempre, out mo na agad para may pang merienda ka na. Pindutin mo lang tong withdraw dito sa baba. Yan, ayaw pa ayun. So ayan, ilalagay mo lang dito kung magkano yung gusto mong i-out para may pang Jollibee ka na. Ganun lang ka-basic, di ba? So ulitin ko, kung gusto mong magkaroon ng chance na mapamanahan ko ng Suzuki Smash this coming November katapusan for free. So ito lang yung gagawin nyo, mag-register kayo dito, tapos ilapag nyo dyan sa baba yung SS katunayan na naka-registered na kayo. Tapos abang lang kayo sa live natin sa katapusan, right?